Okay, no, may agad nga po sa inyong tanan. So, hari kita padayon sa pagtuon, diri sa Book of Exodus. Hari kita sa last ng verses on chapter 15. Itong aton nga pagtuon. Now, last naton yung gimbiyaan ang Israel, nagakanta sila, no? Pag nagasinaot dito sa may Red Sea. Nagakanta sa pagdayaw, nag-declare sa Ginoo, nga dako, no, to be great. Now, within 3 days, ang tanan-tanan nagpag-o. After 3 days lang, nagliwat. Kay halin sa bukid, sa babaw, pakat ko sa bali, 72 hours ang travel. Nawari kita sa Exodus 15 verse 22 to 27, samtang ang mga kanakan sa Israel, nagapadulong, pag nakalambot sila sa isa ka oasis, tubig nga ara sa desierto, no? Oasis ang tawag sila. Ang problema kay ang tubig mapait. Ay na nga wadi, oasis gitawag nga mara, meaning bitter. Kag didto gintilawan ang ilang pagtuo. Now let me remind you sa pila ka mga butang before kita makalambot sining passage subong. Ang rest ng Book of Exodus from this point on nagarelate ini sa mga major events. Ang una nga tuig ang ilang wandering. So first year ang ilang wandering sa wilderness, kag may mga pattern diri nga nagasulit-sulit. Nagabalik-balik sa sining istorya. Both before kag after sa Sinai in the first 5 books dira sa Bible. Now, on the way pakadto sa bukid, on the way pakadto sa Sinai, may 4 ka krisis nga natabo. Una nga krisis nga ilagi natubang, kulang sila sa potable drinking water. Problema nila tubig. Now, amoy na nga krisis ang aton talakayon, so ang una nga problem nila na encounter. Now, ikaduha ang shortage ng pagkaon. Wala na sila kaunon. Atuan nato ni na sa Exodus chapter 16. Then duga nga kulang sa tubig sa Exodus 17. Kag then may gulpi lang unprovoked nga act of aggression tungod sa mga desert tribe, ng mga wild, ng mga tribo nga ara sa desierto nga nagaprovoke sa ila kag magbato sa ila dahil sa Exodus 17. Now sa sining particular trials na gin-injure sang Israel, ma-discern mong 4 ka major element. Ang duwa gindugang matapos sa Exodus. Nayata ko sa inyo ang anom dire together and then isugid ko sa inyo ang mga pila diri hindi nato nakita sa sining 4 ka story nga atong pag-alantawon dason. Now, children of Israel nag-journey, this is the first element ng ilang journey. Then nagdalagan sila into Anit, nagkakinanglan sila, kag nag-respond sila pagi sa pagkumot. So nagkumot sila, that is the second element. Then thirdly, natubang nila ang judgment ng Ginoo. Sa ika-4, naginulusolo sila. Ika-5, nag-intercede, nag-ayo sa Diyos nga mag-intercede sa ila. Then ika-6, may aras ang ginatawag nga deliverance. Now, sa unang nga 4 stories nga ato ng taon, prior sa Mount Sinai, ma-recognize mo immediately ang element kay na 3 kag 4 ka-judgment ng repentance dira are absent. This is not because ang Diyos nalipay with the way nga kanakan sa Israel, the way they behave. Wala sila ginukman sa Diyos, not because ang kanakan sa Israel don't need nga maginulusol, but because sining 4 ka story, it is made abundantly clear. Klaro dira, nga hindi lamang ang bugay sa Diyos nagluwas sa kanakan sa Israel out sa Egypt across sa Red Sea, kundi bugay man sa Diyos ang nag-preserve sa Israel pakadto sa wilderness. Pero nga kabuhi is bugay mo. Sugot niya sa bugay, magkapadayon kita sa bugay. Without the grace of God, wala kita padulungan. So ang wilderness na tema, isa sang great theme sa scripture. Ang Diyos nagapanghikot sining mighty miracle agudalo ng kanakan sa Israel out of Egypt, mag-create sa ila sang bag-o nga nasyon, balaan nga katawhan, ginarian sang kaparian, kag dira sila gindala sa Diyos. Sa isa ka mamala kag waterless nga wilderness. Dito sila gimpaagi sa duog nga mala, wala tubig. Kag hindi, of course, mo nang ila gina-expectar. Hindi na mo ila ginapapo. I wonder kung nagagi na sa inyo Christian life. Itubos ka sa imong sala.
You know nga, ang Diyos, nag-deal sa imo graciously. Gawa sa ikaw sa condemnation na dapat mo ma-experiensyahan. But still, nasapuan mong imo kaugalingon para ikaw sa isa ka mamala, waterless nga wilderness na galibot-libot. After you experience redemption, nakaagi ka sa mamala nga wilderness dito ka galibot-libot. You wonder if somehow something has gone wrong sa imo kabuhi. May question mo, ginawa ng problema. Anong sala ko? Anong kakulangan ko sa imo? Pero mga kauturan, makita natin ining great stories kakang Exodus is that ang Diyos may plano, may katuyuan sa sining mamala, waterless nga wilderness. Doon nga, aging putang ya dirangi ang mga kanakan. Anong purpose unagit? Para may maya siya. Agod nga ang glory mo balik sa iya. Kay diraya i-display ang iyang bugay sa imo. Imo on ikaw what you are not now. May gusto sa Diyos baguhon, liwaton sa imo kabuhi. Kag imo on niya ka-trophy sa iyang bugay. With that in mind, inbasa natin kayo ng Word of God, Exodus 15:22-27. So, hindi na lang natin pagbalikon. Now, isa sang great purpose ng Diyos sa Israel sa wilderness, tudloan ng Israel magkabuhi sa bugay. Now, ang pagkabuhi sa bugay, misound do ka easy living. It misound nga ang Diyos do kahatag sa imo, pahapos-hapos, easy street. Live by grace. Taway ang Christian life. Gakabuhi sa bugay. Easy-easy lang. It is grace after all. Diba? Kumakauturan, living by grace, it means living in utter dependence on God. Ang pagkabuhi sa bugay, buti yung kabuhi ka sa Diyos ka lang gid nagasandig, sa Diyos ka lang gid salig sa imo nga provision, kag wala sang duog, nga diin more acute, ining pagkabuhi sa bugay, kung ara ka na sa wilderness experience. Dire mo ma-experiencehan how it is to live by grace. Ang Diyos na kay balo, kag ina-accentuate ang ginoo aton nga need in order, nga accentuate mo ang aton nga dependency. The more kita ginabutang sa Diyos sa mamalang nga doon, the more kita ginapawangal, ginapawiit sa Diyos, para the more kita nga mag-independent sa iya. The more kita nga magsalig sa iya. Ayun, isa kung tuwara lang, kita kumplito lang, tanado tawhay lang, kadula man ng imo dependence, kasalig ka eh. Kumplito imo resources. So in order to accentuate ang iyang provision sa iyang bugay, ibutang nga ikaw sa wilderness, kag precisely, amo nang ginimo sa Israel. Now, living by grace, it means, maisog, active nga pagtuo sa pulong sang Diyos kag sa iyang provision. Trusting Him, batunon ang iyang providence, bilang maayo kag maalam, bisan hindi naton maintindihan. So ang Ginoo gibutang iyang katawan to the test dira sa wilderness. Agod i-humble sila. Kaya nga gusto sa Dios nga magkabuhi sila by faith. Kung sila gusto sila magkabuhi by sight. Gusto nila magkabuhi sa ilang nga makita. Gusto nila nga magkabuhi by their lordship, sila ang Ginoo. Pag hindi nila gusto magkabuhi sa pagtuo. Pero sa lordship sang Ginoo, it is in accordance sa iyang bugay. Yang nagrebelde sila, batok sa fatherly, kag maalam, maayo nga leading sa Ginoo, kag nagrepyo sila, nga i-recognize ang Diyos bilang ilahari, kag ilang nga manubulong, ilahiler, and yet, ang surprising nga butang, mga kainigugma is that, ang butang nga nag-strike sa imo sining nga stories, prior sa stories ng Sinai, kay do ano ka-tender ang Diyos in response sa iyang katawhan, despite ng ilang rebellion. Ginadeli sila gyapon sa Ginoo in His mercy, in His tender loving kindness. Gusto ko makita niyo tatlo ka butang sini nga passage. So maybe duwa lang atong kalakayon subong for the sake ng aton nga. Tagaanta ka mo sang tatlo ka pulong agod sort ni nga din amoy ning nagahang sa passage nga atong pagkalantawon diri kakabit ng story. Ang unang word dira is difficulty. Ang kabudlayan verse 22 and 23. Ang ikaduwa is faithlessness, pagkakulang sa pagtuo, sakit, faithlessness, kakulang sa pagtuo.
Then verse 24, ara dirang faithlessness. Ang final nga word is grace. Ara sa verse 25 to 27. Ning tatlo ka section, amuning aton agyan, duwa lang aton talakayon na naisubong. Ayun na nato next time. So una makita naton is the real difficulty. Ang tuod nga kabudlayan nila ginatubang. First, verse 22 and 23, arang Israel sa puwan niya galingon in a real difficulty. Ang circumstances ng Israel mabudlay ang baldalis. Kag hindi naton gusto i-under-emphasize ang ini nga mga butang o kung hindi naton gusto i-ignore na or kung i-downplay na at all. Ang Israel nagatubang sa real hardship. Katubang sila sa tutuod nga kabutayan sa tuog dito na sa puwan nilang ilaw galingon in a real difficulty. Kag gusto ko yambal nga may mga spiritual principle dire para sa aton. Kag may rason. There is every reason expected sa Christian sa iya kabuhi ang trials as well. Expectaron tagit na yan. Hindi tanay malikawan. Agyan tagit ina. And in section, verse 22-23, nakaunod ang indications ng initial movement from the edge ng tuta ng Egypt, alin sa edge ng Red Sea, pakadto sa wilderness, that is their initial movement. Remember, din sa Egypt, nag-cross sila sa Red Sea, then alin sa Red Sea, move sila. Makadto sa promised land, agi sila sa wilderness. Mabasahan mo dira ang mga doog pareho sang Shur, Mara kag Ilim. Ara dira no ang mga places nga lagi nagyan kag ang 3 days. Uni ni tanan nagatip sa aton ginapatihin kita. Sang sini nga section para ma-pick up naton ang story dira. Dira ta makita nga ang Israel nagahimo na sila nga entry pasulod sa wilderness. Kag ini nga section, no, nag-pick up dira sa story, ikinbiyaan naton sa Exodus 14:29. Kay nagligad, upod kita sa ila pagkanta, sa ila nga pagdayaw sa Dios for almost mga 20 or something nga verse kita lakay tang ila ang bahanon, kag ila nga pag-celebrate. Nagupod kita sa ila nga pagkanta kag pagdaya, and now i-pick up naton, balikan naton ang story nga aton ginbiyaan sa Exodus 14:29. Ang Numbers 23 kahatag man sa aton sang bilog nga itinerary, pero si Moses diri kahatag sa aton sang outline sang movement sang Israel pakadto sa wilderness. Ka-strange nga phrase sa gingamit diri sa verse 22. Nantawang language ang first few words dira. Then Moses led Israel from the Red Sea. Ini nga passage might literally be ma-translate naton nga si Moses he caused Israel to set out. Siya natulod sa Israel na mag-move. Pag manotice naton, nag-indicate dira ang reluctance ng Israel, hindi sila magbiya sa Red Sea. Gapangalagag sila. So tawag sila ni Moses nga mag-leave, maglakat na. Vamos na. Now, ang name nga Shur dira sa verse 22, it means wall, pader. Ano ang meaning sa word nga Shur? Pader. Kag nag-indicate sang pader nga ginbuilt sang mga Pharaoh sa Egypt. So ining wall fortification in the eastern delta sang Nile, but at any rate, nakita natin ang language diri nga nagapakita sa aton, naga-remind sa aton graphically sang kanakan sang Israel, ara na sila sa edge, ara sila sa sang wilderness. Kaya ti ara dira ang pader mo sang Egypt. Buti lingon, ara na sila sa pasulod na sila sa wilderness, kapagwa na sila sa Egypt. Palapaw na sila sa pader. Now, nakalambot sila sa doog nga ginatawag nga wadi, kakalambot sila sining oasis, ang ining tuburan, ining bubon-bubon, pero ang tuburan, ang tubig, mapait. Hindi, mainom. Wala mga katuran, when you research sa mga desert spring, ang mga tuburan sa desert, pait, gidman ina. Especially dira sa Sinai Peninsula. Kaya ang kapait sa tubig, nagalit man sa mapait man nga response sa part sa mga katawhan. Tubig, pait. Tiga pait man ang ila balatyagon, kaya ang ila nga buot. Ibutang lang mo ko galingon sa ila sitwasyon. Isok-sok ng ila sapatos. Hindi enough. Hindi na enough ang supply sa tubig nga ila dala. Kaya lang sila sa Egypt, kadali-tali. Tanto sila, hindi dala. Kaya nga, gaw lang to sila pagwa. So, wala sila sang dala nga damo nga tubig. Sa ilang journey sa wilderness. Relatively short term na sila, dependent sila sa supply ng tubig. Kaya tubig, well, kaya importante. Labi na kung nag-travel ka, ginanglan mo ma-replenish along the way.
Nakalambot sila sining nga bubon, ang problema kay hindi man mainom ang tubig. Ang kapait nagasuggest something actually hindi lang niya pait nga meaning not potable, hindi pwede inom. Kundi ang kapait nagasuggest nga makahililo gid nga tubig. Pag ininom niya patay ka gid. So ang bitterness nagasuggest ang poisonous, wag hindi lang niya potable. So imagine, ikaw isa ka iloy. Kung mo ng imo nga bata, travel ka mo sa wilderness, katagite ang init ng adlaw. Kag kinanglan mo tubig ibig ang imo nga bata for 3 days. Ang imo nga supply amat na ubos. Nadlo ka nga tulokon ang imo anak nga kay-hydrate, amat patay sa dehydration. Tapos hindi mainit nga disyerto before sa tubangan si mo matkato na nagsakit sa isang iloy. Kinakongkong mong bata mo gakamat-amat patay tungod sa dehydration, kay wala tubig nga mainom. Yan trial ay tubang sa Israel real gid yan. This is a real difficulty. And before naton sila basulod, before kita maakig sa mga Israelite na kadasig sa ilang response nga magkumot, i-realize na ito mga kauturan ang trial within sa landong sining great national victory. Nang ang kanakan sa Israel sa wilderness nakalambot sa duo, where it seems nga ila Exodus magatapos na, mag-end very quickly sa kamatayon nila mismo sa wilderness. So, dira na lang mismo sila nga kalamatay sa wilderness. So, within sa landong sa ning great national victory, nag-abot ang real trial na nagguba, nag-break ang ilang espiritu. Question. Na-experience nyo naman ha? Naka-experience na kamo sa pasubong sa nga sitwasyon. Gindel ikaw sa Ginoo, very tangible. Gimbuligan niya ikaw through something nga you thought hindi ni mo masarangan. Grabe problema. Do hindi mo makaya, do hindi mo malampuat. Pero gin-deliver ka sa Ginoo. Do hindi ka kapatid. Isabatay mo pangamuyo in a remarkable way. In a way nga tama ka tangible, nga mabatyagan mo ina, and then suddenly, nakalambot ka sa duo. Nga as if, atong mga eksperyensya sa pagbulig sa Ginoo sa imong nindapat, do wala lang natabo, pagsubong broken ang imong spirit. Atong mga nagliligad ni mo eksperyensya, pagbulig sa Diyos, tuway na lang. Subong broken kay katamo. Amo na ang sitwasyon sa Israel. Amo na ilang kahimtangan after sa great victory sa parting sa Red Sea. Kagila liberation sa Egypt. Subong broken ang ilang spirit, katubang sila sang imminent nga kamatayon. So, dira ang Israel in a great difficulty. Ini nga pattern, masulit-sulit na dira natin makasapuan sa Exodus samtang kita kapadayon. Pero makita kami na sa Book of Numbers and throughout the rest ng Old Testament. Amo ining cycle nga makita naton sa history nga gina-record sa aton para sa aton dira sa Old Testament. Now, and they seem to indicate sa aton bilang believers na samtang ginabasa naton ini nga story, ini nga story are more than interesting. Kaya hindi directly applicable man sa aton kabuhi in regard sa spiritual principle nga aton na-experiensyahan. So, dapat handa kita sining mga pagtilaw sa aton galingon. Yung una nga butang nga makita naton this real difficulty. Next, secondly, sa verse 24, ang response sa mga kanakan sa Israel sining kabudayan ka-disappointing because ang ilang response is faithlessness. Ang ilaw na, the real difficulty. Doon ang response to the difficulty. Anong ilang response? Faithlessness. Naghuyang ilang pagtuo. Ang response is really faithless. Wala na sila yung pagtuo. Rebellious, nag-rebelde sila. Rebellious response. Ba't sinusunyo ito kagiman? Ito, marebelde. O kung nag-rebelde, nagikamuya sa Diyos. We see ang pagtuo, ang failure, ang faith failure sa Israel. Subong sa ginambal sa aton dira sa Exodus chapter 15. Nga ang kanakan sa Israel nagtuo sa Diyos because ang iya ginhimo sa mga Egyptian. Na ang ilang pagtuo na fail. Nagpiraw ilang pagtuo. Nagpalter ang ilang belief. Kaya gusto ko yung bal ini para sa aton liwat. Directly nga ang faith failure. Ang kapaslawan sa pagtuo central nga problema sa aton sanctification. Sa pagpakabalaan sa Diyos sa aton. Sa proseso sa sanctification. Ang failure sa pagtuo, very central ina nga principle. Kaya nga,
Because ang faith, ang pagtuo, isa sang principal nga tool for our sanctification. Di once ma-fail ang imo nga pagtuo, apektado man ang imo sanctification. Kaya anong bala matabo? Once ma-fail ang imo nga pagtuo, laban-laban, mabalik ka sa kantig. Mabalik ka sa daan, imo nga gawi. Maribirde ka. Malipat ka nga ginaano ka sa Ginoo sa kabuhi. Nga balaan, sanctification. Kaya ang Diyos ginapatubo ya kita sa iya image, o kung sa image si Kristo Jesus, pagi sa pagpatubo sa aton sa pagtuo. So ang kapaslawan sa pagtuo, central nga isyu sa atong pagtubo sa bugay. Makunol ang imo pagtubo, wan sa paslawan ang imo pagtuo. Amo na ang bal ni Kristo kay Peter. Sila ni Kristo niya, Peter, nakita ko sa tanas, ayag-ayagon niya ikaw, nga daw, ano ni, no? Daw tinaphan nga, paano? Nga umay, no? As a wit. Nga ba't ako, kapangamuyo, Peter, that your faith may not fail. Si Kristo malapidro, pangamuyo ko. Hindi, kita paslawan ng iyong mga pagtuo. Kaya nga piningburp sa verse 24, nagabitray sa assessment sa Diyos sa kanakan sa Israel, sa ila attitude. Ang mga tao nagpumod sa kay Moses. That's not the last time mabatian mo yung language naging amit about the children of Israel. Ang uning first time nga ang verb nga grumble or murmur nag-appear sa Old Testament from a reappear na liwat over and over sa Hebrew Bible. Para sa Exodus 15, chapter 16, at chapter 17, puro kumod. Numbers 14, 16, 17, kumod. Joshua chapter 9, kumod, reklamo. In every instance, nag-portray ang rebellious attitude sa mga Israelites against sa ila leader, against sa Diyos, sa appointed nga authorities ng Diyos, kag sa structure, even against sa Diyos mismo. So, ang pagkumod, ang grumbling sa Israel, nangin dominant, negative na tema throughout the Exodus wandering. Instances ini nag-reoccur repeatedly sa book ng Exodus at sa Numbers. Ang kanakan sa Israel were faithless. So kumod sila, murmur, grumble, a dozen of times in the first 5 books of the Bible. Grabe nga kinumuray na gira. No wonder si Pablo nagamba sa 1 Corinthians chapter 10. Nga mo aton ng taon sa stories ng Exodus. Makita natin kung paano sila nagmurmur, naggrumble, and they were faithless. Kag hindi natin dapat gid pagsundon nila. Yung sulatin na lesson para sa aton, nga hindi natin sila pagsundon. Kaya si Apostle Paul, yung kaptan niya na bilang negative na example sa aton, yung sila ni Pablo, don't do that. Hindi nyo sila pagsundon. Tuon kita sa ila in a negative way. So sa Bible, hindi lang niya ginaplastar. Ang positive na side sa mga kanakan sa Diyos, ginaplastar man ang negative. Ang positive para aton sundon, ang negative para aton nga likawan. You know, from time to time, mapatian natin ang iban mahambal. Kabalo ka naman, Brad, wala man na may mahimo ang Israel because hindi man mayo example sa ilang mga amay. Ang ilang mga father, wala man nag-set ng mayong example sa ila itong mga amay, mga palakumod man to, mga reklamador. Or wala man sila mahimo, amo na sila, intindihan na sila because hindi mayong example nga ginapatudlo o kung gin-portray sa ilang mga iloy. Well, ang Diyos gahambal, ang imo inyo ginikanan, napaslawan sa ilang pagtuo, hindi namin ang example ginpakita nila sa wilderness, but don't be like them. Hindi pagsundo ng inyo ginikanan. Basa ako sa isa ka-touching story. Nanonood sa pagkabatao ni Thomas Jonathan Jackson. Kapate ka mo kay Stonewall Jackson. Kung lakwang ka mo sa story sa Amerika. Si Stonewall Jackson, isa ni siya kung naging kilala nga figure during some times ng Civil War. Huwag na siya si Stonewall Jackson. Kay gatin ni Roy, gatindog naman sa yung, may na siya gakuob. Isa na siya ka-leader during that times ng Civil War. Isa sa ka-Confederate General. Hindi, duwa ka grupo nga, isa na yun ka-Confederate. Basa ka mo sa Civil War sa Amerika.
Isa Confederate General si Jonathan Jackson ginstawag sa nga Stonewall Jackson. Way ako, huwag mo magtiniruhay, way ka pa nako. Ang storya, bata pa siya nga ginikanan napatay. Sang young boy siya, ginship siya, ilo sa isa ka pamilya, sa isa ka pamilya, kaya naginikanan. Gisalo-salo siya. Until finally, dito siya nag-rest under sa control. Nag-oversight sa isa man ka fairly important kag prominent siya man nga tiyo. Pero nga nga tiyo, siya do ka-hard nga tao, kag perti kadayaan. Alcoholic, palahubog pa. Kag may terrible nga reputation ng iyang tiyo sa iyang mga biyan dira sa Virginia community, nga dira sila ka-star. At the age of 10, si Thomas Jackson nag-decide nga hindi niya gusto magpareho sa iyang tiyo. Kabalo siya nga whatever man ang batasan sa iyang tiyo, hindi niya gusto nga may kaangay sa iyang tiyo, kag determine siya galingon nga mag-establish ang principles ng moral living nga lain sa example nga nakita iya sa iya nga gindakan na panimalay. Well, amo na mga kauturan, si Pablo Gambal, ng tawag example sa inyo ginikanan, pero hindi pagsunda ang negatibo nila ginimo. Don't be like them. Sugatag sa aton sa negative example diri. But as they will many times later aton dira makita, ang tawang verse 24 ng kanakan sa Israel sa ilang extremity sa ilang sitwasyon. Why sila napalapit sa Ginoo, kadto sila kay Moses, kamagala kumod na kumod. They grumble to Moses, confront nila si Moses, baso nila si Moses. Duoy ka kay Moses. Pagsugod-sugod pa lang. Diba? Nga siya king komisyon sa Ginoo, nga liberate ng Israel, nakadto to siya sa mga slave. Kaya nagambal nga i-liberate sila sa Ginoo, may istorya sa kay Paraon, pero nga basol sa iya. Pero nga pasipala sa iya sa mga Israelite. Anay karon, kaya nagtuod, na-liberate sila. Gingamit sa Diyos ang leadership ni Moses. Sakara na sila sa real difficulty. Kumod naman sila iliwat kay Moses. Ako guro leader, ako guro pastor man. Ano yun? Design ko yung rumon yun. Ano klase mga tao yung mulitan? Masyahan mo na lang nininit tubig. Alilingin kita sa ulo mo. Hindi mo niya puro lang kumura ng arasin mo pa dito. Kumot sila kay Moses. Confront nila si Moses. Ala nila kabasol si Moses. Ay lang nga need is real. Ay lang nga response perfectly. Maintindihan mo man. Wala sila ilimnon nga tubig mo. May tubig pero hindi nila mainom. Makahililo. Kaya kung naraka nila the front in line with them. Kung upod man ko nila, ara man ko dira sa sinang grupo. Kasi kumot man ko. But, hindi na niya excusable. Hindi na niya excusable because ang ilang pagkumot ba ito kay Moses, implicit nga rejection sa provision sa Diyos. Implicit nga magpakita nga wala kulang sila pagtuo sa Ginoo. Kaklaro sa Exodus chapter 16, hindi pala. Well, ulat kita sa makalambot, ito dira sa sinang story. Lambot kita sa Exodus 16. So, pagtuo sa Israel, ginatilawan sa ilang sirkumstansya, kag nasapuan nga tama kaluya. Tama kahuyang, tama kapigaw. Now, pamangkot. Evaluate mo ya. Evaluate yung atong pagtuo. Evaluate ng imo nga pagtuo. Paano ang mga sirkumstansya nga imo gina-experience subong naga-display sang kaluyahon sa imo nga pagtuo kag sa imo nga need nga magtuo. Maybe ginatbutong ikaw palayo sa Ginoo by something right now. Kag nagapalter, nagapiraw-piraw ang imo nga pagtuo. Whatever man na nagabutong sa imo palayo sa Ginoo. It seems more tangible, more real, more satisfying sa promises sa ginimo sa Diyos sa imo. Maybe ka sa 30 kabugat na trial right now. Physical trial. Malatian. Maybe trials mismo sa imong lawas. Nakabalatian ka. Wala na kayuhan. Maybe trial sa kung hindi man sa imo lawas, sa lawas ng imo loved ones. Sa imo nga hinigugma. I'm not sure kung din ang budlay nga trial ng imo agyan. Ikaw magbatyag, lain, ikaw magmasakit, kung imo loved ones ang masakit. I don't know kung din ang mas budlay. Di ba pa? No?
Butanos day pa sa gamay, no? Under pa kita sa grip, no? Tungkol sa pagkaliwa ni Ber. Si Ber, malipayo naman niya sa mga. Pero ito yung mga pagkilaw, grabe ito yun. Kapag dahil sa ron. Yung balo mo na lang sako na lang taning balatian, kadto. Yung mas magaan pa. Tapos lagi nalantaw mong imong alabuan sa mong gaantos. Ang sang siya nga times, hindi may mabaso ni mo galingon, hindi ka mabaso sa ibang kapalter, man mo pagtuo. Pero na yan. It's time na lang taon, daton galingon, pamangkoton, daton ko galingon. Paano kita nag-respond? Then tulo kita sa Ginoo sa bugay. And let us grow in faith. So, an application. Hindi ko na nanitakpan. The wilderness is a very hard place. Why? Nasa pinakabudlay nga to, ngayon mo dangata. Kundi makalambot ikaw sa wilderness. It is a place, ang wilderness, amo ng place nga din ang mga katawan gamit sa Ginoo. Then na-meet ni Moses ang Diyos sa wilderness. Samtang kapasto sa sapat, to be sure. Dira nila na-meet ang Ginoo in the wilderness kaysa hanon sila. And yet, that is a very difficult place. Then, bala si Kristo gindala sa Holy Spirit after sa ngayang baptism in the wilderness 40 days and 40 nights. Sino ginatubang niya? Si Satanas. Because ang wilderness is barren and desolate. Makita mo mga bato, mga pilalanggit ka, mga ilamon, mga kakto sa katubo, mga iwi-iwi, delikado ng mga tamang, kung ano, mga sapat, ng mga kakagat sa iyo. Ang init sa atlaw. It's a very difficult place. Barren, wala ka sa pagkaon. Swerte na kung makakita ka sa tubo. Doon sa mga Israelites, nagapungko, on a long and kunara sila nag-aagi on a long and arduous journey. Nakita nilang great salvation ni ginimos ang Diyos sa ila from Egypt. But for them, hindi gali happily ever after ang ilang agyan. Sabi nila, okay na nakakuha sila sa Egypt. Pero paglambot nila sa wilderness, lain-lain pagkidili. May pilgrimage pa sila nga mahimuon. Ang journey nila tama pa kalawig. Ang pilgrimage, spiritual at physical. Kung mag-agi ikaw sa wilderness, hindi man na necessary na pagi ikaw sa wilderness para sa imo kaluwasan. Hindi ka lagi napagi sa Diyos para luwason niya. Kinuwasan na ka mo. That is why, after sa salvation, diraya ka pagyo. Kaya necessary na for our sanctification. Ang wilderness, hindi na yatinion para i-prove kung tuod, imo pagtuo kung hindi. No question niya sa Ginoo. Pero kinapahagi kita sa Diyos sa wilderness para nga kita ibaga ako ng masubuhan sa mga pagtilaw para sa aton sanctification, para sa pagkabuhi naton yung balaan at sa pagtubo naton sa pagtubo. Muna si John Mackay nag-comment sila niya. It is God's normal way. Normal na pamagi sa Ginoo. Sa iya pagpanghikot sa atong kabuhi. Nga before kita magsulod sa glory, why na ang glory? Why na dahil immediately kapalo sa salvation? After salvation is not immediately glory. Rather, time of preparation para himuon na iyang makitawhan, nga manginhanda sa kalanoblion nga ibisto sa ito. Ito mong tapato. Malawasan, kasi siyempre kabalo kita, start siya sa pagpili sa Ginoo sa iya na iya in the eternity past. Pero sa atong experience magkita sa justification. Pagkamatarungon ikaw sa Diyos pag ispagto. Mangin anak yakaw. Ang pagkamatarong ni Kristo, isip tayo mo, ay mo kalautan, ginisip kay Kristo. So you are justified by faith in Jesus Christ. Then after sa napadulungan, mo, siyempre glorification. Tumayaon ka. Siling dira si Kristo, ang iyang mga kanakan ng church, iya ipakasal. Kitang bride ng church, si Kristo mong aton nga nobyo. Kaslon kita kay Kristo. Now, sa analogy sang marriage, before ang bride i-present sa iyang mangin husband to be sa groom, di ba lang bride, ginapatahom inanay? Ginamake-upan, gina-arrange ang iyang buhok, ginapabapahan, ginapasuksukan sa iyang gown, nante siya i-present sa altar, pagitugyan sa iyang buhok. Now, kita nubyo natin si Kristo, we are the bride, the church of Christ. Pagkakaslon kita kay Kristo. Kung subong kay wahay pa man ang marriage,
Ang final naton ngayon yun kay Kristo dumay kaangtanan na kita sa iya by faith. Gina-beauty, ari kita anay sa process of beautification. Ginapatahom kita anay. Amoy niya tawag nga sanctification. Gina-purify, ginapakabalaan kita sa Diyos until kita i-present ni Kristo sa iya nga amay. Pero sa process ng sanctification, ari diri mabudlay nga tinyo. Kay grabing bairay. Grabe ang panay diri. Kung sa paggrabing kiskisanay para nga mangin matahom kita, i-present kita sa amay as a bride without spot and blemish. So that is, ari kita sa interim period. Ang munang method, nga ginsunod niya sa case ng Israelites, they were indeed, alin sila sa duta, under sa control ng Egyptian. But still, damang po sila sa dapat matunan kung may experiensyahan. For one day, ilang pagtuot ang makaluya, and it will take time sa ilang pagsalig sa Diyos para ma-develop sila ang able nila at ubangon sa kaset sa circumstansya without hesitation. Mga kuturan, as another report, ginled sila into times of difficulty, into the times of testing, so that ang ilang spiritual faculties ma-develop sa sige-sige nga experiential. Lain nga magkanta ka sa pagdayaw sa imo nga deliberate. Kaganadar nga ikabuhi mo ang pagtuo kung ginakontrol ikaw sa problema sa imo ordinaryo daily nga pagkabuhi. So ang pagdaog later, ang mga challenges na kadala sa ila sa klaro nga pag-insindi sa ilaw galingon at what it meant to have faith and to live in utter dependence to God. So ang lesson, hapos nang ni-apply. Ang church, ang iglesia, subong nagakabuhi in the wilderness. Hari kita subong sa wilderness between sa una at sa second coming ni Christ, first coming sa iya pagkatao, second coming, ang mga itong inapabot. Okay, between the first coming and the second coming is the wilderness experience. Hari diri subong ang church, hari kita diri subong sa wilderness, hari kita nag-journey. Nakari si Kristuans para kita luwason, He will come again para dalon kita sa iya puluyan. Magkakalipay sa walay katurtuban. But in the meantime, mara kita sa malawi kag difficult na pilgrimage. Which God ginagamit ng Diyos to make us holy. So, sige nambas ang kasulatan, Acts 14:22. We must go through many hardships to enter the kingdom. Hindi na kita malik. Hindi na kita makibot. Kasi hindi nga mga bata. Wala na kaulugan nga itong kaluwasan, hindi ya sigurado. In the eternity, past na secured na na. Secured na na yan. Dalungoy kita sa Diyos, matapos gina yung atong journey. Makalambot kita sa atong patulungan. But the way is still hard. Kabangon natin ang disappointment, difficulty, discouragement. Nabasa ka mo sa Pilgrim's Progress. May time mo na pwede nyo naman sa YouTube niya, radara naging dramatize ng animate nila. Nami kinapasahon niyang iyagid niya nga pan. Ang iyagid niya nga book. Si Cristiano, nag-journey no, alin sa iya nga pulo yan, makato sa Listian City. Pas ani iya kabugatan, may sa dala ka sitwasyon, may sa pagkalakat si Dala, nahulog sa isa kaduyan. Tutulog sa isa ka kumunoy, nag-agi sa health, naging putong sa pagbuhat. Pag nagambal sa kay health, hindi nga ano, di ba? Nga aging butang na dira ang luyan. Wala na dira gitampukan. Siling niya, nyara gina dira siya. Pag hindi na ina, pwede pa nga tabunan. Maagi gidira ang tanan nga nag-aagi dira. Kamu na atong Christian life, maagi kita sa sinking sun. Sa luyan, kinanglan nato ng bulig. Sa unang lesson, secure ng atong kaluwasan, but the way is still hard. Bangon natin ng disappointment, difficulty, discouragement. Karata nga problema, persecutions are meant to teach us na mag-depend kita sa Diyos. Lang may absolute confidence sa iyo, faithfulness. Importante para sa aton, ibaluon natin where we are in this Christian. We have not reached the promised land. Kita kalambot sa promised land, ari pa kita sa wilderness. Ng Diyos nag-sanctify sa aton. Knowing this, among na magatipig sa aton, na makaangkon kita bala sa mga wrong expectations. Hindi kita mabiktima sa reality versus expectation. Ngabi mo muning Christian life, igo mo ragali ang muning mga experience. So, hindi kita ma-quote sa wrong expectation. Pag mag-enable sa aton,
silang dira sa James 1:12, consider it pure joy whenever we face trials of many kinds. Because we know that testing of our faith develops perseverance. Pag-ilaw sa ating pagtuo, nag-develop sa atin sa paglakad. Ginoo, salamat sa imong pagpupod, salamat sa kaligo na kami sa Kristo. Sa pagkamayo sa amon, sa kaligo na samtang natubang namon inyong wilderness experience. Ang kada time ikaw magakari, nagwaon kami, kaupod sa among mga loved ones, mag-enjoy dito sa inyo sa kami. Tubo, kami sa alam sa bugay, at sa mga pagpilaw sa sinayang kabuhi, na will come out shining as gold for your glory. In Jesus' name.